nag-attend mo. Yes, may pinuntahan po ako last week. I thought makaka-join ako pero meron kaming biglang appointment sa Australian Embassy kaya kami ay hindi ako nakapag-attend last time. So well anyway, just like yung nabanggit kanina ni Rudolph, so ang atin pong iTeracare device is not a medical device. So hindi po siya ginagamit natin as panggamot. So pero in my practice, I am a family medicine practitioner, family physician. Likewise, ako din po ay isang integrative medicine practitioner. So nakita ko po na ang iTeracare ay napakarami pong natutulungan. So we will not say pong ginamot pero natulungan po sa kanilang mga health conditions. So like before, marami na nabanggit ko na po. Sabi ko nga po, from head to foot, name it, yan po ay natutulungan ng iTera. Marami po, almost sabihin ko po 90% po. So sa akin pong clinic araw-araw po na-encounter ako niyang mga merong stroke, meron pong mga frozen shoulder, mga myofascial pain syndrome, kung tawagin po natin na yung muscle spasm, meron po yung mga low back pains, minsan may bata po na sumasakitan siya, nagsusuka, ginagamitan ko yun. So lo and behold, pagkatapos ko pong gamitan ng iTera, nare-relieve po yung pain nila. Meron po ako na isang pasyente na sobrang masakit ang likod, galing siya sa hospital, hindi po maintindihan kung anong gagawin sa kanya. Nung dumating sa klinik ko, after some time, inuwi na nila, nag-iiyak, sabi ko, paano to? Pero nung gamitan ko po ng iTera, after 3 sessions, yung bata po, nakakangiti na, and then sabi yun, mga skin problems, so mga joint problems, so naanuhan ko na po yan. Yung may cardiac sa puso po, naanuhan ko na po yan. So hindi lang po ako nakaka-encounter sa kliniko because most of the time, ang mga patients ko po dito come from far away places, almost 2 to 3 hours away po sa amin. Meron po nasakay pa sa bangka, Mm. may sumasakay sa skates, yung pong sa train, yung pong, yung parang makeshift po na sakayan, dumadaan po sa railroad po. So, at saan-saan po nanggagaling. And imagine, minsan na naaawa po ako sa pasyente ko kasi sasabihin nila, umalis po sa kanilang lugar as early as 3 a.m. para lamang po makarating ko sa clinic ng 6 a.m. Nagsisimula na po silang pumila. Well, natutuwa naman po ako kasi marami pong nagtsatsaga. Siguro because po ay may mga nariring na. So, last time, I was talking about po yung isang pasyenteng na stroke. So, pakita ko lang po ha. Okay, so hindi ko po ma-load sa ating kwan. Pero sa Facebook po, sa akin pong cellphone. So ito po siya, so hindi ko na po inakpan ang mukha. Anyway, okay, kita ba, Doc, kita? naka-blurred po kayo. Ayan, yan po. Ayan, ilapit niyo pa. Ayan, kailangan po Ito yung malapit. patient, ayun, Yan, yan. okay. So nung una, ganitong itsura niya. Para siyang yung ang mukha niya ba, yung parang, alam mo ba yung sabi natin, hagas, yung parang, yung talagang may nararamdaman siya. So yun, napansin nyo, hirap siyang igalaw yung kanyang right na extremity, upper, and then yung mukha niya para siyang yung ganun, hindi niya maikibo. So yun yung ang kanyang kuhan, hindi niya po makalakad. So kasi nung dinala siya sa aming clinic, buhat-buhat siya. Oh. First session niya pa lang. So Okay. wala pa tayo. Yes, okay po. Kita po. Up, Okay. nawala, Doc. So yun, wala. So tapos na, kaya tapos na kasi. Okay, so, sorry. Yun. So, alam mo naman, di tayo techie, kaya medyo pagdating sa ganyan hindi, sandali, dali. Nako, yan ang nga sinasabi ko. Favorites, okay. Yan. So, yun yung una niya, pero yung latest niya, napunta dito, nung siya ay huling galing dito, eto na siya ngayon. Ayan, tamo.
Yan, nakakalakad na siya. Ano siya Ay, yan? Yung nakasmile kaninang na. kinakausap ko, yan, nakakalakad na siya, nakatayo na. Dati, binubuhat siya. And then, makita mo yung aura niya, di ba? Iba na, ano, nakangitiin na siya. Kasi nararamdaman niya, nagbabago na. So, isa lamang po yan sa mga patients na matyaga pong pupunta. Ito, actually, ano, more than, ano yata, 10 sessions. Nagtyaga sila. 10 sessions yan, pero 15 minutes lang po kasi nga malayo yung pinanggagalingan nila. Almost 2 hours po mula sa amin. Pag wala pang traffic yun kasi meron mga kalsadang ginagawa sa amin. Ako, kung makakaranas lang kayo, ano, para kang nasa Metro Manila kasi 1 hour to 2 hours nagta-traffic. Pero nagtsatsaga po sila. Siya po yun. Ano, so ano na siya. Maganda na yung aura niya. Di ba? Compared mo doon sa isa Yes. kanina na parang yung, alam mo ba, yung mukha ba nung, ang tawag sa amin, nahahagas. Yung para siyang, yung talagang ramdam niya. Pero ngayon, ang ganda ng ngiti niya. So, yun Yeah. yung isa sa mga, yan, okay. So kaya nga po, kung kayo may mga patients, na, lalo na may stroke. So, ako kasi ganito, basta yung stroke niya is less, 3 months or less, ang ganda po ng recovery. Kasi ito, almost 2 weeks o 3 weeks na siyang na-stroke. Ah, tapos saka siya pumunta sa akin. So, paano nakapunta sa akin? Yun na nga po, yung word of mouth. Hindi naman po ako nag-a-advertise. Alam mo po ngayon, although hindi na po yan kasi nung araw, we are not allowed na mag-advertise kami. Pero ngayon, di ba, nakikita niyo sa Facebook, may mga doktor na nag-a-advertise, nagbablog sila para, ngayon po, ginagawa na ng karamihan sa doktor po yan. Pero ako po, so far, wala pa akong ginagawa. Is word of mouth. Naririnig kanina po, natuwa na naman ako dahil merong isang pasyente naman na di umano, ay yun daw kamag-anak niya, dating nagsisisure. Pero ngayon, kasi yung bata ka, yung pasyente, parang may history ng seizure. Pero yung sinasabi nitong nag-refer sa akin, yun daw dating pasyente na dating may seizure, seizure disorder, yung kukumbulsyon. Ngayon, nasa abroad na, Wow. nakakapagtrabaho na. Wow. Sabi ko, salamat naman. Praise God. Sabi ko, it's unang-una si Lord, then kasangkapan lang ako. So sabi nga ko sa mga pasyente, ano kayo, pray, maging positive kayo. Kasi merong isang pasyente kanina, binigyan ko ng masakit daw ang likod niya and parang ganito. Sabi ko, binigay ko na sa iyo yung gano'n. Naitera ko siya actually. Hindi daw siya na gumagaling. So sabi ko, ang next move na natin gagawin sa iyo ay ikaw pa-MRI natin and then i-check natin yung spine mo. Baka meron na. And then later on, kung meron makita dyan, operahan ka na. Ay, ayoko po magpa-opera. O sabi ko, di ganun. Be positive, ano? Yan. Kasi sabi niya, no, parang, di ba naman, sabi nga, pag ikaw, ay ang pakiramdam mo, hindi ka gagaling. Pero kung ang pakiramdam mo, ay, yung positive ka na, ay, ito, sigurado sa ginawang ito, sa procedure na ito, sa inyong promote, gagaling ka. So, yun lang ang lagi kong ina-advise sa mga pasyente. So, kung meron kayong relatives, so ang akin try nyo lang. Ano? Doc, tama ba na wala si Doc? Nag-stop ba si Doc? Alright. Hello? Ayan, yan, Doc. You're Yes, back. yes, You're sige. back. Okay, sige. So sabi ko nga lang sa mga may mga, let's say, nagdududa pa kayo for the use of Itera, itry nyo lang po. There's no harm in trying. Alam mo, sasabihin lang ng doktor lagi sa inyo, nagawa na po natin ang lahat. So pagka ganon, bahala na po kayo. Nasa sa inyo na po. Kasi usually ganon ang mga doktor eh. Yung bang, halimbawa, mayroong alternative form of treatment. Ay, hindi yan, hindi. Wag yan, hindi. Kasi marami ako pag minsan, ilan na yung naging pasyente ko na pinagamit ko ng iTera Care, tapos malalaman ng doktor na, ay, wag, makakasama. Let's say, yung mga CKD, merong isang pasyente, ang ganda-ganda ng result sa kanya, pero nung sinabi ng doktor na attending niya, nephro na, ay, hindi maganda. Ay, di tinigil nila. Sabi ko, wala akong magagawa. Pero sila mismo nagsabi nung ginagamitan doon ng maganda. Pero nung binanggit niya sila doktor, biglang sinabi, ay hindi, baka makasama yan. Sabi ko, hindi ko ba sabi, kayo ang nagsabi, gumanda pakiramdam ng pasyente. Tapos maniniwala kayo doon. So, kung baga, sabi nga natin ay, para bang sabi nga, let
Caesar, ano, yung kumbaga kung kay Caesar ay kay Caesar, di ba? Eh, di sabi ko, kaya yung doktor, kung ano yung sabihin niya, gamot niya, tuloy nyo. Pero yung Itera Care, ituloy nyo. Eh, sabi po ng doktor, baka daw po makasama. Eh, sabi ko, gumanda nga ang pakiramdam. Eh, bakit ngayon ka pa yung maniniwala na makakasama? Eh, ilang months nyo nang ginagamit. Eh, wag na lang po. O, di sige, bahala kayo. O, ganun lang. Okay, so let's go ahead sa ating Q&A. Yes, Doc. Thank you so much. We are so blessed to have you here, Doc, kahit gaano ka ka-busy, no? And of course, maraming salamat po dun sa mga shinare ninyo in terms of yung sa mga experiences po in the clinic. So right Yes. So now, natutuwa naman ako na i-share yan. So just ako ba is sharing the blessing, yo. So yun ang para maano sa akin yung sharing this blessing. yes po. Thank you so much, Doc. So, we will have our question and answer session up until 9 o'clock. So, yung mga gusto pong magtanong na nahihiya, pwede pong mag-chat, no? Pwede lang po mag-send ng message sa ating chat room. And then, yung mga gusto naman po talaga na, for example, you have a personal health condition and pwede nyo pong i-turn on ang inyong video. And so we can ask po, Doc Ibay can see you face to face. Ayan, para po kayong nagpa-free consultation. And of course, please limit your medical questions po, your question into two medical questions. Yung mga direct question lang po. Okay, so yes, we can start our question and answer session. Kung meron po kayong mga tanong, ayan, so wala pa pong nagchat-chat for now. Wow! Talaga nakakapanibago. Parang everyone just wants to listen, Doc. Okay, Sa sige. mga ano, Ako pagkikwentuhin niyo ako, marami akong ikikwento. kung merong mga gustong mag-testimony, kung wala namang mga Yes, oo, question, okay, ano, so sige. ina-absorb ka pa daw, Doc. Ayan na. So, from Miss Mini Haha, naku Doc, living testimony ang husband ko na CKD Wow. patient. Hindi po Wow. natuloy ang dialysis niya sa tulong ng device natin. Praise God, answered prayer po ito. And now, wala na po siyang mga gamot. Wow! Even the doctor was Wow. surprised. Wow! Thank you so much for Mm-mm. sharing, Miss Oo. Mini Haha. Yes. So Ayan. mabuti pag may mga doctors kasing ganon, ano, yung open ang mind nila. Hindi sila yung tawag ko doon, ano, para bang alam niyo ba yung kabayo, ano, 'di ba yung kabayo pag ginagamit nila sa karetela, kalesa, may piring na ganon, ano. So Yes, kung ano yes. lang yung nasa harap nila, hindi nila inaano yung kuan. So hindi natin masisisi, ano, kasi ganon yung orientation nila. So hindi nga katulad ko na ako ay open, so nakatulong naman na malaki yan bilang isang doktor. Sabi nga ng mga pasyente ko sana po doktor, tawag dito, huwag kayong magkakasakit. Sana humaba pa ang buhay ninyo. Sabi, salamat na nakipagdasal ninyo ako. Kasi sabi nga nila, so mga praises, mga compliments, ay ako natutuwa pag naririnig ko yung gano'n. Kasi sabi ko nga ay, dapat by this time siguro ako ay semi-retired na, pero imagine, sabi ko, na up to this time, well, no ha, hindi naman sa 60 patients a day ako. Halos Wow. yung iba ay, na ano na tawag dito, yung iba ay, ano ko na, sabi ko ay cut off na tayo, nagka-cut off kami sa isang bukas na yan kasi pagod na ako. Senior na kasi. Yes, mabuti po meron din kayong iTera Care, no? At least Yes, oo. nakakapag-blower kapag napapagod and Yes. kailangan nyo ng Yung energy. BioLite, actually, medyo matagal nang BioLite. ako hindi, pero actually, ibabalik ko ulit. Ano? Alright. Wow, thank you. That's maganda po 'yon. Meron po tayong question from Nathan. Sa mga diabetic po, paano po gagamitin at may mga testimony na po ba? Diabetic Okay. daw po, Doc. Okay, sige. Kasi yung pathophysiology, ano ibig sabihin ng pathophysiology? Ano kasi sa amin sa mga doktor o sa medicine, dapat alam mo yung pathophysiology. Ano ba ang nangyayari sa isang may diabetes? So, lagi nating kinaano ng una, it's insulin, insulin. Kulang daw ng insulin ang isang diabetiko, kaya may mga gamot na binibigay, pampataas ng production ng insulin,
At di po ba meron talagang insulin na itinuturok? Di po ba ano, di ba makakarinig kayo isang famous na ating celebrity si Gary Valenciano, di ba? Nag-i-insulin siya, 'yon. Since nung bata pa siya kasi type 1 yung kanyang diabetes. Pero merong isa kasing na-discover sila na okay, yung insulin ay kulang pero mas nagiging sabi nga is yung epidemic na ngayon, silent epidemic, yung insulin resistance. Na ibig sabihin, yung ating pagkain, hindi na rin pumapasok sa ating dapat gamitan sa mga cells. So, kaya may mga gamot naman na pang-alis ng, kumbaga para maging sensitive uli yung mga cells para hindi na siya maging insulin resistant. So, ang dami na pong klaseng gamot. So, di ba, nabanggit ko nung minsan. So, yun. Number one, pag may pancreas, sa protocol na ginagamit natin is ito, epigastric area. Di ba? Yung isa, nasabi, yun daw pancreas, yun daw isa, spleen. So sabi ko, ako, basta ano mo tong abdominal area mo to kasi ang isang nagiging uso ngayon na gamot is yung GLP-1, glucagon peptides ang tawag doon. Yun yung Ozempic na naririnig niyo pampa ano yun, pampa reduce, parang more of parang pang reduce yun, pero more of din sa kanya ayon. So may yung kasi yung medyo yung incretin peptide yun na nasa intestine natin. So yun yung ginagaya ng gamot na yun kasi pag daw marami yung glucagon peptide na yun, so parang naaano yung sugar natin. So dito yun nanggagaling. So ito actually lahat ng organs natin ngayon kung tutuusin mo na na ng insulin nagkakaroon ng insulin resistance. So, pwedeng dito, abdomen, at pwede rin ito, yung kidney. Kasi 'di ba merong isang gamot naman na ang function naman niya is para daw yung reabsorption. Kaya nga ang diabetes ngayon hindi na ganoon kasimple maano na siya. Kaya nga ang dami-dami ngayon may diabetes na. So yung kidney din, sa kidney naman may gamot naman para dun sa reabsorption daw. So instead na ma-reabsorb yung sugar natin, yung glucose, itatapon siya sa pag-ihi. So damo ang dami na. Sabi ko nga nung kami ay bagong graduate ako, dalawa lang ang gamot sa insulin. Isa yung pang-produce sa diabetes, isa ay pang-produce ng insulin at yung isa ay pang sa diabetes insulin resistance. Pero ngayon 8 or more na po aside from yung insulin muna ang so for insulin for diabetes sorry. So niyo po itong buong abdominal area at ito pong yung kidney. Malaking tulong na po yun. And then of course, lifestyle po. Huwag natin pong kalilimutan na lifestyle. Kasi nga po, hindi po pwede pong, anyway, para bang sa mga pasyente ko, ang magpapagaling sa inyo ay kayo din po. So, that's like yung ating Itera, hindi po yung Itera ang mismo magpapagaling sa inyo. It will only help na yung inyo pong cells at inyo pong organs ay mag-function po ng maayos para your body will heal itself. So, ganun po. Ayan, sige. Yeah. Nire-reiterate lang po natin kung ano ang nagagawa ng Itera sa atin pong katawan. Yes, thank you, Doc. Actually po, itong diabetes na to is a very relevant topic kasi napakadami na pong tao ngayon na Yes. maraming high ang sugar dahil nga po sa mga kinakain natin. Oo, Hindi yun ang number one culprit. Yes, hindi talaga po kompleto kapag walang dessert, 'di ba? Tsaka yung mga Yes. sugary drinks O lahat tayo natin. dyan, guilty tayo dyan, di ba? Yes, lahat guilty talaga. So, ayan po, lifestyle disease na nga talaga po, no? So, Yes. yun. At meron po from Davao City, sabi niya gano'n si Mr. Peter, for my 1 week na gamit sa machine, malaki po na bago, dahan-dahan na wala, sakit sa paa ko. Type 2 diabetes po, sakit ko. Wow, 'di ba, Doc? So, Yes. Oo. for ano lang po, for information of everyone, ano po ba ang difference ng type 1 tsaka type 2 diabetes, Doc? Okay. So yung type 1, usually ito yung nung araw ang tawag namin dito juvenile diabetes. Kasi mga bata ang nagkakaroon nito. So pag type 1, talagang dependent sila sa insulin na itinuturok. Kasi pag ang insulin, mamamatay sila, itataas yung kanilang sugar. So yung komplikasyon ng
diabetic ketoacidosis, nangyayari yun. Ano, pag sobrang mataas ang sugar mo. Ngayon sa type 2, meron kang insulin. Ano, may yung kang insulin, pero konti. So, hindi ka totally dependent, mag-i-insulin ka. So, may mga gamot na katulad ng mga sulfonylureas, rin ba, glycoside, glimepiride, yun po yung mga common ng sulfonylureas. Yun po ay stimulate yung iyong pancreas para mag-produce ng insulin. Pero ang problema nga po ngayon, so may insulin ka nga, pero may resistant naman kasi yun daw, yung ang kakakain natin. So para bang nagiging immune na yung katawan natin sa insulin. Kasi habang kumakain tayo ng kain, produce ang insulin ng ating kwan. Pero later on, nagiging resistant na yung ating cells sa epekto ng insulin. So, meron na namang isang gamot na parang pang-counter naman ng insulin resistance. Ito po yung common na narinig natin, metformin. Yun po ang isa sa common. Pero katulad na banggit ko po, marami na po ngayong klase ng gamot po sa diabetes. So yun lang po, na differentiate lang natin type 1 sa type 2. So type 1, kailangan po ng insulin. Pag walang insulin, mamamatay sila. Sa type 2, adult onset o non-insulin dependent. So may insulin sila sa katawan nila, nagpuproduce ng insulin, pero kulang. And then at the same time, kulang na yung may insulin resistance pa sila. So dala-dalawa usually ang gamot nila. Pero pwedeng mag-oral. Pero later on, pwede rin yung iyong type 2, mangangailangan din. Pag sobrang hindi na natalab sa iyong mga ordinaryong gamot, yung iba nag-i-insulin na. Usually, ang na yan ay pag more than 250 milligrams na ang iyong sugar, yung mga usually, mga diabetologist, ayan, endocrinologist, sila yung mga special ng doktor sa diabetes, isasuggest nila na ikaw ay mag-insulina. Pero medyo controversial po yan. Kasi nga po, di ba, insulin resistant ka nga. Bakit mo pabibigyan ng insulin? Hindi rin siya tatalab. So, yun po yung controversy po doon. Ayan. So very clear na po, no, yung at least yung difference ng type 1 at type 2 diabetes. Thank you, Doc. Question here from Miss Linda. Meron daw po siyang thrombosis both legs. Then nakadaan daw siya sa sclero many times. Pwede na ba daw po siyang gumamit ng BioLite? Kasi daw po ay sacrifice knee pain or maybe suffer, no? Knee pain with uric acid daw according sa lab result. So how to use the iTera Care and BioLite? Okay, so yung BioLite po, di ba, pwede naman yan after using the BioLite, and then gamitin niyo po yung iTera Care. Kasi sa may mga varicosities, merong mga nga po, usually ginagamitan silang sclerotherapy. Sclerotherapy po ay yung may mga varicosities po, yung mga veins nyo na naglalabasan na parang bulate sa binti ninyo, para pong tinutunaw siya, tinutunaw. Well, marami po namang collateral veins, vessels, kaya yun pong ibang yung blood nyo po magsi-circulate pa rin. So hindi naman po ibig sabihin ay parang kumbaga wala na magsi-circulate na or wala nang blood flow sa inyong binti. Hindi po mangyayari yun. Marami pong collaterals po dyan. Nagkataon lang po yung varicosities po ninyo ay nag-undergo ng sclerotherapy. Inaano lang po yung mga sobrang varicosities. Well, anyway, sabi nga natin po, iTera per se ay pwedeng makaano po ng varicosities po natin. Kasi although sabi, bakit tinutunaw pag sclerotherapy, pero pagdating naman po sa iTera, pinapa-increase yung blood circulation. So, yun na nga po, pag nag-increase yung blood circulation, kasi nangyari po sa varicosities, nagbabara na po yung ugat. Kaya namamaga na, di ba? Kaya, di ba, parang bulate. Sa ganun. So, ang gagawin po ng iTera, i-increase yung blood flow. So, kung mag-increase yung blood flow, hindi na po magiging congested yung inyong mga veins po, yung mga varicosities. So, unti-unti po yung mawawala. So, ganun po ang ginagawa ng sclerotherapy versus po dun sa ating iTera. Then, pwede po ang BioLite at pwede po ang mismong yung ating iTera. Dok, paano po yung eksaktong paggamit ng iTera Care po para doon?
Yung kasi yung kanyang binti, yung kanyang legs, i-blow niyo lang ng dire-diretso mga 15 minutes. So pwede niyang sprayan po ng charged water habang ini-spray habang nag-aaitera siya. So Oh, unahin muna po ang BioLite o Itera okay. Bio o Itera BioLite bago after that tsaka po gamitan ng equal lang i-focus lang sa legs po yung kanya, yung Itera. Okay, sige po, Doc. From Miss Maricar Flores, paano daw pong ma-explain ng maayos ang healing manifestation? Nangihina daw po ang left leg ni client, hirap maglakad. Then after ng session, nagpoop daw siya ng dark gray. Then lalo daw sumakit ang kanyang left leg. Okay, so bali, 'di ba yung at sabi nga natin so initially po ang ginagawa po ng ating ITERA is yung una is the increased blood circulation so sa binti. So initially meron din po tayo na healing crisis na sinasabi. Ano po? So pag sa healing crisis, anything goes. Pwede pong kung ano-anong maramdaman nyo. So yung dati na simpleng parang nangingimi lang, pwedeng lalong sumakit. Ano po, and then yun na nga Mm. po, yung ibig sabihin, kaya nagpupupo ng medyo green. So, ibig sabihin yung toxins po natin sa katawan, inilalabas natin. So, lagi ko po sinasabi sa mga pasyente, kaya dapat po kasi araw-araw tayong dumudumi. Kaya nga dumi ang tawag natin diyan. Ibig sabihin yun, kailangan eliminate po natin yan. Di po ba pag na-absorb na ng ating system yung mga nutrients ng ating kinain, so magiging dumi na po yan. So dapat ay ilalabas po natin yan. So wag po kayo matakot kung nagdumi siya ng medyo greenish o whatever. Ano lang po yan. Yung parang reaction lang po na yung tawag natin healing crisis. Okay, so meron po naman tayo dyan kumbaga kung ano yung mga for whatever, may ganitong manifestation, what it means, di po ba? Meron tayong, di ba? Yan, sige. Para hindi po kayo, basahin niyo po yun. So if ever meron kayo nakitang, yun pala ang ibig sabihin. Para hindi po kayo matakot. And in a way, meron kayong pwedeng sabihin sa pasyente. Kaya po nagkaganyan kasi ito yan. Makikita po natin sa ating page natin, di ba? Meron ako nakikita niyan from time to time Yes. lumalabas yan. Yes, meron po. So, dapat tuloy-tuloy lang po yung paggamit. Huwag mag-stop kapag naka-experience ng mas naging painful or yun nga, may lumalabas na Yes po. something, no? Yes po. Tuloy-tuloy lang po yung paggamit. Huwag Yes po po. kayong Yes po. matakot. Be patient lang Yes. po. Okay, so thank you so much, Doc. Next, Doc, sabi niya from Mr. Harris Kibo, mayroon po akong mild fatty liver last year, Feb 2024 nung naggamit ako ng Itera Classic. After 15 days, 30 days hindi na ako nag-inom ng gamot. Until po na, wow, hindi na sumasakit ang tiyan ko. Na-maintain ko na po gamit ang mga Itera Care device. Dapat din i-apply ang lifestyle po. Salamat, Prive. At Yes, nakatour yes. ako sa That's very true. four Yeah. countries. Wow, nakapag-tour pa, Okay. 'di ba? Question. This is a question from Miss Alicia D. Ang machine po ba posibleng makakos ng problem with the dialysis process like clotted thing, Doc? Okay. So yun nga kasi yung mga kadalasang sasabihin ng mga doktor ng kidney nephrologist. Kasi actually hindi lang nila masyadong naiintindihan or siguro alam mo naman na may mga doctors kasi na sila ay basta alternative form ng treatment, hindi nila yan. Hindi naman sasabihin natin na medyo minsan seloso sila na ibig sabihin, hindi naman no? Kasi ibig sabihin ay, bakit yun na nakagaling? Bakit yung aking gamot? Hindi. Di ba? Tagal na nagda-dialysis. Hmm. Hindi nag-improve. Hindi pero nung ginamitan nito, medyo meron ganun kasi, hindi maiwasan yun. So, wala po magiging problema para sa akin wala po mangyayari na kasi yung dialysis machine nililinis po nun yung dugo. 'Di ba? Parang kumbaga yun lang ang ano po ng kidney. Yun yung function po ng kidney, yun ang magtatrabaho. Nire-replace lang niya. So nililinis nila lang yung dugo. With Itera, wala naman po tayo magiging, sabi nga natin ay magkokontra ba dun sa dialysis machine hindi naman po natin ginagamit yung dialysis machine at same time you're using the Itera. So
wala po tayong magiging or yung iba ang ginagawa nila before the dialysis and after dialysis, dun po ang ginagawa nila. Wala pong problema po doon. Yes. Doc, meron daw po ba tayong protocol na masasuggest sa client na laging pinupulikat daw po kahit daw po mag-itera care? Okay din po ba i-suggest na magpa-lab test din po para malaman if ano pinagmulan ng pagmumulikat? Okay, so usually kasi pag may pwedeng sabihin na kulang sa potassium, kulang sa magnesium, kulang sa yung mga Mm. mga minerals pong yun ang sinasabing wala ano. So actually ako before ako ay nakaka-experience din ng pulikat. Ako problema ko bisan sasabihin nung before pagtatanong ng pasyente, Dok, ano pong gamot sa pulikat? Sasagot ko, alam mo kung alam ko lang di sana hindi na rin ako pinupulikat. Pero nang na-discover, ito yung personal kong fan. So na-discover ko yung magnesium. Magnesium oil. Yun ang ginagamit ko. Actually, nung una, gabi-gabi ko ginagamit po. Lately, medyo pa ano-ano na lang, once in a while na lang. And then, gagawin nga nyo, yun isang natin, gamit magnesium oil, magnesium oil, 2 times a day. Pero yun, magnesium oil is actually parang magnesium citrate yun. Binasa akong libro dyan about it. And was, for pa akin, very effective. And usually sa mga pasyente ko, then, gabi-gabi, bago matulog, mag-itera kayo. Ano nyo po yung inyong legs down to your, yung ng, ng paa, hanggang sa, yung, Palampakan po yes. No, ito. sa Yung ibabaw, ibabaw. yes. Alright. Dorsum of the foot, yan. Dorsum. Dorsum. Yes. Sige. So dito, Alright. ito, usually yung gastrocnemius muscle kasi ang apektado. Yung legs, yung natin, yung bumubukol na leg, yung sa likod. Gastrocnemius muscle ang tawag doon. Yun ang inyo, kasi yun ang usually affected. Sa And binti then po, ito, Doc. You mean to say yung binti? yung Yung binte, muscle yung sa likod binti. ng binte, yung muscle Yes, siya, yung yes. Yan yung gastrocnemius pinupulikat muscle ko. ang tawag doon. Mm, mm, mm. Calf muscle ang tawag, di ba? Calf muscle ang Calf tawag. muscle. Pero Yes. sa amin, gastrocnemius muscle ang tawag doon. I see. So, yun po yung i-blower, Doc. Tas, yung with the help of the magnesium also. Yes, Na malaking sinasabi. tulong ang magnesium citrate doon, yung magnesium oil. Okay. Doc, it's already 9:05 po. Mukhang ngayon pa lang po ginaganahan mag, mag-message. Siguro Is it, na-inspire siguro sila, opo, is it motivate alright sila ng po mga, to extend a little okay bit? lang, okay lang, sige lang, sige lang. Okay. So, magka-cut off po tayo ng Mm-mm. 9:15. Okay, Okay po? O, sige. okay. Alright, Doc. Thank you so much. From Alarin. May osteoarthritis po sakit, dati tuhod, ngayon balikat at mga kamay, makirot na rin po. Bali, 1 month na po ako user ng iTera. Reaction lang po ba ng katawan ko yon? Kasi dati, right knee lang, masakit. Ngayon, dalawa na po silang masakit. Mga ilang month po ba ang hihintayin ko to heal? 4 years na po kasi itong sakit ko. Okay, Four sige. years. Kasi ang osteoarthritis, it means na isa arthritis, na yun pong mga joints po natin, una, nawawala na po yung na yung side. Almost every joint po natin, sa dami natin joints, yan po ay nawawala na yung synovial fluid. So dati may clearance siyang gano'n, so nawala yun. And then later on, magkikiskisa na sila. So mangyayari para bang yung cartilage po ng ating joints, natatangos na po kasi every time nagmumove yun, kikiskisan po yun. So epekto ba yun? No, actually, kasi ganun talagang osteoarthritis. Kaya nga, matawag ng iba doon, yung matandang hukluban. Alam niyo ba, sabihin, kung ano-ano nang nararamdaman. So actually, I don't think it's yung parang epekto po ng it. Nagkakataon lang talaga na kung ano-ano na po ang It comes sumasakit. with the Ganun po kasi. age. Yes, ganun po. Yan, sige. Hindi ko po sasabi. Kaya ako pag may pasyenteng ganyan, sabi ko, pag naramdaman niyo na po yan, expect na po na from time to time talagang meron. Sabi, doktor, lumipat po dito sa kabila. Yun na, actually, meron na silang mga medications, may mga iniinom sila ng anti-inflammatory drugs, yung NSAIDs kung tawagin na. Pero kahit na sasabihin, lumipat na po dito sa kabila, dati po na doon lang. So, yung iTera naman po, hindi ibig sabihin ay parang
pinalakad yung information. So happy lang po na talagang pan. So hindi po yun epekto ng Itera kung bakit lumilipat po doon. Okay. Opo. Yes, Hindi Doc. po healing crisis yun. Opo, kami po, sakit po namin ng osteoarthritis. Ako, since 35 years old, talagang pagising ko po sa morning, ramdam ko na po dito sa mga joints ko, sa Mm. daliri, sa paa, sa tuhod, and all. And ngayon po, I'm turning 50 this year. So, 49 ako, Wow, golden 15 girl. years na po. 15 years na po, supposedly yon. But with, wala, well, ano po siya, ngayon nararamdaman ko, pero ano na lang, parang slight. Hindi yung tipong every morning talaga pong ang hirap ibukas ng kamay. Tapos yung sa tuhod po, no? So, regular, kasi naman po, ginagamit po talaga everyday. Ginagamit po talaga natin everyday ang iTera Care device. It's like, para pong ang cellphone, ginagamit natin everyday, ganun din po yung katawan natin. So, we really have to charge it using our iTera Care device. Kaya po ako ngayon, free, hindi ko naman sasabihin totally free from pain. Pero unlike yung before na experience po na talagang parang lahat meron. Yung ganun po. So, better ngayon, mas magaan po. Sige, try nyo lang Alright. po. Tsagain nyo lang. Tsagain nyo lang. Tuloy-tuloy. Sige. Tuloy-tuloy Yes. po. Apo. From Marvelous Morales, prostate grade 4 daw po. Any recommendation? Grade 4. So medyo so far siguro wala namang kasi ang naging problema mo with dyan yung metastasis na ano pag grade 4 na. Ang Oo. usual na nagiging site ng metastasis dyan yung mga lumbar area, yung pumbuto, yung spinal cord, spinal column, doon po usually nagkakaroon na ng mga ano yon, yung metastasis na sinasabi kasi grade 4. So for grade 4, so medyo late, ano na po, late stage na yun ha. Okay, so yun po, yun pa rin, tsagain nyo yung pubic area ninyo, yun, sa lalaki, di ba, yung pubic area. So doon nyo lang po itapat, or kung gusto ninyo, nakatagilid po kayo, then dito nyo po ifo-focus yung kan sa may puwet mismo. Yan, Mm. pwedeng yung dito kasi na dito pang prostate, di ba? Sa lalaki ano, nandito pang prostate. Or pagka di po ba ginagawa pagka ini-examine ang prostate nyo, sinusuotan po dito ng digital rectal examination po ang tawag. So, pwede rin po doon sa may mga ano, yung pong sa may tawag dito, yung ang tawag po natin doon, anal area ang tawag po namin doon. Ano? Okay, so yun po. 15 Yung, minutes, lagayin mo po 2 times a day. oh wow. Alright. Doc, ito po from Blaze Alma. Yung kasama ko po, BioLite po sa kanya, tagal na siya gumamit daily, pati blower at Oxytap. Namaga Mhm. daw po ang legs niya, masakit po daw, wala daw po yun dati. Ano daw po Mhm. ma-advise nyo? So kung gumagamit naman siya ng dapat ay paggamit siya ng Itera BioLite, nagagamit siya ng Itera Care. So dapat wala siya maramdaman ganon. Pag minsan siyempre iba-ibang reaksyon ng tayo ano sa iba. So siguro ikaw ba ay nagpapa-check up din? Baka there's is something wrong din ano. Baka akala mo lang is because of the use of Itera pero something going wrong na pala sa iyo. Baka mamaya ikaw pala ay meron na yung pinatawag natin peripheral arterial disease kaya sumasakit na ibig sabihin nun baka yung iyong blood circulation ay sa going sa lower extremities mahina na kaya so parang instead na kumbaga ano tuloy-tuloy na namamaga tuloy-tuloy na sumasakit at pwedeng magkaroon ng pamamaga din. So I think it's better na magpa-check up ka din. Ano, huwag naman nating sabihin na may Itera na ako, may BioLite na ako, nag-Oxytap na ako. So, pagpa-check up ka din. And then, so, parang at least magkaroon ka din ng idea, baka something is wrong pa. Hindi basta ganun lang. Okay? That's Pero you can continue using your BioLite, Itera, at saka yung Oxytap. Promise Weng. Good evening, Doc. Kung liver cancer daw po, saan banda ang focus blowing? Okay po, so liver ay nasa right upper corner po ng ating abdomen, na dito po siya. So, dun po ibublo.
Kaya lang kung sabi nyo stage 4, so yun na po sabi natin, don't expect too much, pero at least yung quality of life po niya, medyo okay yung pagkain niya, hindi na siya yung ganun. Then yung pain mawawala na, and then, yung pain medyo mababawasan at maginhawa yung pagtulog niya. So yun po ang magagawa. Pero cancer itself, hindi po natin masasabi na talagang mag-cure po yun. Pero yun na nga po lagi natin sinasabi, yung quality of life po niya at least mabago. Yung sabi nga, yung palliative care. Sa amin, ang tawag natin yung palliative care. Yun po ba yung may mga cancer patients para bang tinutulungan natin para yung pain management, yung yung kanilang hindi sila nang hihina, and then maganda yung quality of sleep. Yun po ang nagagawa. Parang palliative na lang po ang gagawin doon. From Densyo ng Nueva Ecija. Yung right chest ko laging masakit, ramdam ko po laging parang may dagan. Nakita sa CT Mhm. scan, Doc, may renal cyst siya. Tapos, Doc, nagigising ako sa madaling araw dahil minsan sa paghilik at pag-ubo. Saan po ang pag-aitera? Pwede rin po ba sa ulo at mata para luminaw sa pagbabasa? So sabi mo kasi sa chest ka, right side ng chest ang sumasakit. Pero sa CT scan, so I was expecting na may nakitang bukol or whatever pero lumabas, sabi mo, Renal. renal cyst. So ang layo, pwedeng radiating pain, pero usually ang renal cyst kasi most of the time asymptomatic 'yun. Wala Hmm. silang nararamdaman. So most likely kung sabi mo wala namang kung nakita CT scan na ba sa ang tawag namin doon costochondritis, something wrong. Yun na, lang yun, simpleng pain na involve ang iyong muscle, nerve at saka yung chest mo. So yun ang nakita. Kung walang nakita sa CT scan. Kasi kung meron ngang then ano pa yung isang question niya, magpalina ta? Ano daw po, Dok? Nagigising daw po siya sa madaling araw, minsan sa paghilik, pag-ubo. Mhm. Opo. At pwede daw po ba sa ulo at mata para daw luminaw ang pagbabasa niya? Okay. Kaya nga, ang sabi nga kasi niya, walang nakita at least, kumbaga, minsan kasi pag sa X-ray, pwedeng walang nakita. So sa CT scan, most likely 90 to 95% meron nang makikita. Pero yun nga ang nakita sa kanya ay renal Renal. cyst. Yes. So hindi Opo. yon. So Hindi kaya lang sumasakit, nag-match. ano ba ang sabi ng doktor mo? So anyway, i-try mo lang gamitin ng iTera Care. So at least wala namang nakitang medyo nakakabahala do sa yung nararamdaman mo. So pwede ka ring uminom ng kung talagang pwede kang uminom ng kahit anong pain reliever, pwedeng paracetamol or yung mga simpleng mefenamic acid kung nagigising ka. Take it before bedtime at least pagtulog mo. Then ipa-check up mo din. Then para maganda ang tulog at sa mata, nagagamit naman natin so marami naman tayo way back before pa na yung naggamit sila ng Iteracare, gumaganda ang kanilang pagtulog. Kasi ang doon is kasi nga ay una ay nag-i-enhance ang circulation. Then nagpo-produce ito ng melatonin para 'di ba yung melatonin is pang sa natin hormone na para maganda ang tulog natin. So yun ang nagagawa ayon sa research yun ang nagagawa ng Iteracare para gumanda ang Then sa mata, marami tayong testimonies na gumanda ang kanilang vision after using yan. Yung ating may mga glaucoma, yung ating may mga cataracts, so nakakatulong naman. So much better po ba, Doc, na dito ang pag-blower para yung mata, tas at the same Yes, time po, di damay ba, na. Damay na. Yes. sa hindi makatulog Yung or sa ano, frontal dito. region, frontal lobe. Yes, oo, damay na lahat yan. Tapos Damay na yan. marirelax. Okay. Yes. Ayun. At lilinaw din ang mata sa pagbabasa. Okay. From Densyo ng Nueva Ecija. Tsaka po, Doc, ate ko, di nakakadumi. Every 3 days siya bago dumumi. Saan po ang pag-aitera? Ilang taon na kaya siya? So kasi dapat, 'di ba, nabanggit ko kanina, ah, hanggang 3 times a day na pagdumi ay normal. So pag hindi tayo nakakadumi ng at least 3 days 3 days. Yes. 3 days lang, yung medyo hindi maganda yon kasi nga, iba kaya nga sabi natin, dumi, dapat ilabas na Labas. natin yan kasi toxins na yung makukuha natin doon, yung dapat hindi na natin ilalabas na natin. So unang-una,
Dapat i-check muna, okay ba siyang uminom ng tubig? Baka dehydrated siya. Kumakain ba siya ng may fibers? Ano, hindi yan basta yon. Then tapos fibers, eh, syempre di kasama diyan ang gulay, mga pwedeng mga supplements na may mga yan, mga yogurt, mga kung ano-ano. So, kung hindi mapadumi, matutulong ay tera, i-blow nyo lang po yung abdomen po ninyo and then maganda, mag-relax na yung inyong intestine, magaganda ang peristalsis. Ibig sabihin peristalsis, yung pag-contract po ng inyong small intestine hanggang sa large intestine para gumanda ang pagdumi. Pero back to basic, sabi nga natin, inom ng tubig, fibers, ano, yan, sige po. Okay, maganon. Opo. And to add to that, Doc, meron po kasing mga testimonies din na ito po yung legs. So, Hmm. ang pag-blower po dito, naka-open ang Okay. leg, tapos, pero syempre yung low heat lang po yung gagamitin. So, ano po siya, parang natitrigger. Okay, Opo. okay, So, sige. napapadumi Okay. talaga. Mm. Ganon. Aha, yeah. Pag may fatty liver daw po, Doc, saan daw po dapat i-blower? So first and foremost sa fatty liver, kasi may alcoholic, non-alcoholic. So dapat yun, kung nagiinom siya, aba, stop na yung drinking alcohol. Tapos pag naman non-alcoholic fatty liver disease, usually yan ay anong tawag dito? Yung mga too much carbohydrates and fructose. So yun ang dapat bawasan. Ano, yun ang dapat bawasan. Kasi Okay. pagka nga hindi mo ginawa yung lifestyle, then focus dito sa right side. Ano? So doon ang kwan. Okay. Last three questions, Doc. Okay, naglolobat na yung ano ko. Oo nga eh. Pwede daw po ba gumamit ng electric fan kung gamit ang pro na cold setting? Pwede naman, walang problema. Wala naman. Wag lang naman po itututok, 'di ba? Pwede naman Oo, talaga. sige, okay lang. Okay. Joycelyn, nakakatanggal din po ba ng itchiness ng skin ang pag-Itera? Pwede, sprayan nyo ng ano, Itera Charged Water and then ikwan po nyo. Yan, ano po, nakakatulong yan. Yes na yes. Based on experience po, marami kaming mga skin problems, itchiness, Yeah, yes. etc. Rashes. Ayan, talaga pong pag-sprayhan lang ng charged water and then ay TerraCare po nyo the best. Kung may Parkinson's po, saan daw po dapat i-blow? Okay, so dito po sa frontal area ng brain, ano kasi ang Parkinson's is ano problem po yan. So dito po ang problem. Hindi po yung kasi pag Parkinson's, 'di ba, yung hindi sila na makaganon, ano, pero dito nang gagaling. Alright, last question, Doc, from Miss Noreen Okay. Negrino. Kung may colon cancer daw po, stage 1, pwede daw, saan daw po pwedeng i-blow? So aling ano kasi ang ating colon, yung large intestine, merong tiyang ascending, transverse at descending colon. Kung nasaan po yung sinasabing cancer, so doon nyo po i-focus. Kung ascending, transverse, or descending colon. Kung nasaan po, ayon doon sa CT scan o ano, doon nyo po i-focus. 15 minutes, 2 times a day. Okay. Doc, pahabol kasi may lagnat daw po ito. 8 Mm-mm. years old, pwede din daw po bang i-Itera Care? Yes, pero po. So, usually po kasi ang portal of entry, ngayon, di ba, may MPAX. Hindi, sabi daw, medyo nag-ano naman ang mga aperas pa yung COVID, baka daw meron mang panibagong variant. So ang portal entry po usually ng yung mga virus na yan, dito po. Ano sa atin ha. So pag po kayo nagkaroon ng medyo sinisipon-sipunan ng konti o naglalagnat, inom na po agad ng charged water, ano, inom ng inom, then i-blow nyo po ito. Yan. Kasi dito po ang portal of entry po ng mga virus kadalasan. So dito po, para mamatay na agad yung virus. So ganun po yan. 15 minutes. Yes. At saka mas maganda po nga kung high temperature yung katawan tapos i-blower, mas Yes. mabilis po talaga yung effect. Yes, Pero okay. kailangan iinom po talaga ng water. Yes, yung At saka tubig ay importante sprayhan doon. din, sprayhan po ng charged water. So yun po, maraming maraming salamat po Yes, sa thank you very much. lahat. Nako. Mm-mm. Ah, last na po, kasi cancer daw po sa uterus. Last na talaga daw. Kung may cancer At, daw po sa uterus, saan daw po iboblow?
Kasi ay lalaki ito ano. Pero ang uterus kasi nasa ito pelvic area, ano sa babae pelvic area. So doon niyo po i-focus ang pag ano, yung puson. Ano, puson 15 minutes 2 times a day. And then follow po kung ano po yung advice po ng OB-GYN po, yung doktor po ninyo. Pero ang paggamit ng ether doon po sa pelvic region, ano sa puson. Ay, naku. Sobrang 9:22 tapos ano yun na lang po natin Doc ng 9:30 talagang wrap up na tayo. Ay, naku, nawala na si Doc. Ayan, nag-lowbat na si Doc. So ako na lang po sasagot nito ha. Bawal po ba gumamit ng may monthly period? Actually, yan po yung nasa precaution natin. Pero, kaya lang naman po yun nasa precaution kasi pag nag-i-improve po ng blood circulation po, 'di ba, ang ating Itera Care. So, mas lumalakas po ang period natin kapag tayo po ay nagbo-blower. Kung okay lang naman po sa inyo, wala naman pong problema. Medyo messy lang, pero wala naman po siyang bad effects. Especially kung ang monthly period po natin is merong pain. So, much better gumamit ng iTera Care device. Pero hindi naman po siya bawal. Okay? So, discretion nyo po. Sa mga na-stroke po, right side at hindi po nagagalaw, paano po gamitin ng iTera Care? Manhin po ang braso, binti, hindi rin po maintindihan ng pagsasalita. Kung saan po, kung ang stroke po is nasa right side yung paralysis, sa opposite po ng brain, ibig sabihin yung merong problema. So doon po ang more focus po ng blowing natin. Based po ito sa regular natin na Q&A with Dr. Alex. Ayan, bumalik si Doc. Doc, last po, stroke. Right side daw po hindi man nagagalaw. Paano daw po gagamitin ng iTera Care? Manhid po ang braso at binti, hindi rin po maintindihan ang pagsasalita. Doc, nakamute po kayo. Okay. So kung let's say ang hindi niya na igagalaw is the left side, ibig sabihin right side of the brain ang affected. So ano pa paano ang protocol natin? So i-blow nyo ito yung right side 5 to 10 Doc, minutes ano right hanggang side daw po ang hindi nagagalaw. okay. So right side, so ibig sabihin left side ng brain ang affected. So dito nyo po i-blow, medyo yung matotolerate niya yung heat. Kung kaya niya hanggang 15 minutes and then yun pong affected, yung right side na hindi nakikibo, i-blow nyo po yun ng 15 hanggang 30 minutes. Ganun po ang protocol na ginagawa ko sa aking mga stroke patients. Alright, ayun. Yeah, so natapos naman po natin, Doc. Maraming salamat po Okay. sa pagbalik. Sorry at nawala na ano, naglobat na. Kaya nga Nag, po, kaya ako na yung sumagot eh. Eh, okay. Anyway, Doc, maraming salamat po Okay. Sige, thank you everyone very for much, everyone. staying and maraming salamat po, Doc. At yes, let's continue to share this blessing of iTera Care device. Yes. At Yes. least one iTera Care po for every home. Yan po ang ating mission. Thank you so much. God bless Thank you so everyone. much. Doc, And anything else po you'd like to say? uh, well, anyways, tulad ng sabi mo, ano, let's share this blessing. And alam niyo po, pag tayo nag-share ng blessing, yun po ay mas maraming blessings na babalik po sa atin. Yes. So, good night po, Yes, good night. everyone. Good night, God everyone. bless. Bye-bye. God bless. Okay. Good night.